Si Attorney Trixie Cruz Angeles. Attorney, magandang gabi. Admar Vilando at MJ Mondihar po. Muli ang inyo po makakasama po. Ay, ma'am. Magandang gabi, MJ. Magandang gabi, Admar. Last week po ay nagkaroon po ng pagpapatibay sa una nilang desisyon ang Korte Suprema na unconstitutional yung pag-file ng or yung proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero pumalag dito po si Tito Sen Soto, kaugnay nga po dito dahil sabi niya nag-overreach daw, sad day daw para sa mga constitutional law student at mga professor at imposible na raw po ang impeachment. Ano pong masasabi niyo ukol po dito, attorney? And take note, unanimous po yung desisyon ng Korte Suprema, hindi nagbago yung kahit isa man lang, walang nagbago ng desisyon nila nung una po, attorney. Well, may karapatan naman lahat tayo, pati mga senador, magsalita at magpahayag ng kanilang mga saloobin. So nakikita natin dito ay posible nga na ang Senate President ay medyo frustrated doon sa desisyon. So alam natin na baka naman may emotional investment siya doon sa outcome. Kasi hindi naman ito ang unang beses na ginagawa ng Korte Suprema na magklaro ng mga rules ng isang co-equal branch. Trabaho talaga ng Korte Suprema ang mag-decide ng mga issues of grave abuse of discretion pagka may violation ng karapatan doon sa saligang batas. So, ang tingin ko dun sa pagpupuntirya ng ating Senate President ay yung pagklaro ng mga rules kung saan halimbawa ang lahat ng modalities ngayon ng pag-file ng impeachment ay kailangan dumaan sa Committee on Justice. So hindi ito ang rules ng 19th Congress, sila mismo po ang gumawa ng mga rules na ito maaga pa lang sa termino nila. So ibig sabihin, yung kaso ni VP Inday ay dapat dumaan sa Committee on Justice. So nandun yon sa rule number 2. So ngayon, sabi ng Supreme Court, dahil hindi naman pre-provide ng House yung pagliliwanag ng rule na yon, kailan aakyat ang modality na 1/3 vote, yung direct vote, sa Committee on Justice. Kasi ang pagkakaintindi ng karamihan ay kapag nakapag 1/3 vote ay pupunta na Senado yung impeachment. Ang sabi ng hukuman, ito yung pagkakataon kung saan ang Committee on Justice i-determine lang nila kung nais sa katuparan ang pag-observe ng due process doon sa pag-secure ng 1/3 vote. So, hindi naman po ito nanggaling sa wala. Pero kung magalit si SP, parang nagunaw na yata ang mundo. Siguro, iniintindi na lang ng karamihan na frustrated lang si Senate President. Pero yung mga observations niya na overreach at saka judicial legislation, malaking debate yan sa mga abogado at karamihan ay sang-ayon sa ginawa ng Korte Suprema. Lalong-lalo na unanimous yung decision. Opo, ang sabi niya ka rin kasi sa mga previous na interview niya after nga nung desisyon ng Supreme Court, para talagang nilagay na niya sa isip niya na mali yung ginawa ng Supreme Court ng 13 mga mahistrado na ito at yung pagkakamali na ito ay maitatama lang sa pamamagitan ng tsa-tsa. Yung ganun pong klase po ng mga hakbang na dahil frustrated ka, dahil hindi sumasang-ayon doon sa yung pinaniniwalaan, tsaka ka or kaya ka gagawa ng tsa-tsa dahil nga doon po, attorney. Kumbaga parang hindi rin yan nire-respeto yung yung sa Supreme Court natin or sa judicial po natin. Well, in this case, oo, dahil nga ang ordinaryong mamamayan kapag frustrated, posibleng mag-social media, maglabas ng saloobin, minsan susulat ng letters to the editor,
Minsan, di ba, kakausapin mo ang mga kaibigan mo. Pero kapag ikaw ay isang legislator, gagawa at gagawa ka ng paraan, masunod lang yung frustrations. So dito, nakikita natin, may form of balancing ang demokrasya natin. Sa ginagawa ni Senate President na maraming hindi sumasang-ayon, ay nakikita na nagpapakilala siya kung anong klase, anong turing niya sa kanyang pagiging legislator, nagagamit ito sa kanyang sariling pananaw or agenda, at ang demokrasya natin allows yung mga tao to also express their side at ma-express yung kanilang disagreement kay Senator Soto. Gayunpaman, kung pipilitin nila ang isang unpopular na stand, kumbaga, magbabago ka ng saligang batas, ang basic charter ng ating buong sistema para lang dahil hindi ka lang sang-ayon sa isang desisyon ng Korte Suprema, then para itong, how do you call this? Nakikita ng mga tao that this is the kind of legislator you are, and it will work possibly against him sa eleksyon. But on the other hand, kapag naman yung i-draft nila o yung pag-undertake nila ng pagbabago sa saligang batas ay labag rin naman sa sariling charter, hindi tama yung modality o kaya hindi enough yung mga votes and so on, may corrective mechanisms rin. So, ang pinagtataka ko, bakit saligang batas kaagad ang gustong ibaguhin ni Senator Soto, samantalang ang sinasite ng Korte Suprema sa saligang batas ay yung mga karapatan at yung mga mismo kung ano yung nakalagay tungkol sa proseso ng impeachment. Ano ang gusto niyang ipasok? Diba? Bakit saligang batas? Maaari naman gumawa ng rules ang House of Representatives na mas nasasang-ayon sa tingin nila na paraan subject dun sa interpretation o dun sa opinion ng Korte Suprema dito sa kaso ni VP Inday. So, isa pa yun, medyo drastic yung gustong i-propose ni Senator Soto at napaka-drastic na move, babaguhin mo ang saligang batas, hindi pa nila nasusubukan yung pag-draft halimbawa ng rules na masiguro na aayon kung gusto nila ng mas mabilis na paraan. Bukas naman ang Korte, bukas naman ang ating saligang batas sa that's really their job, is to make rules for their own operations and to execute yung mga provision ng saligang batas at to execute din kung paano binasa ng Korte Suprema itong mga paraan na ito. Ang mahalaga lang ay ina-uphold nila ang karapatan ng mga respondent dito. So, tama po kayo, medyo drastic yung mga pinopropose ni Senator Soto, pero nakikita din naman ito ng electorate. Kumbaga ma'am, hindi tumutugma yung kanyang naging reaksyon. Mas maiintindihan pa kung 7-6 ang boto dun sa desisyon. Oo. Kahit yung pag-file ng motion for reconsideration, makikita ninyo, bihirang-bihira po yung may mag-file ng motion for reconsideration kapag unanimous na yung boto. Kasi ang kailangan mong ma-persuade ay mayorya pa rin. Hindi man lang, tama kayo sa obserbasyon ninyo, kahit isa, walang nagbago ng opinyon. May mga kinlaro lang, may mga dinagdag ang Korte Suprema, pero wala tayong nakikita, may nagbago ng posisyon. Ito yung dapat yata iniintindi ni Senator Soto. Masyadong severe yung paglalabag doon sa karapatan ng respondent ni VP Inday. At masyadong extreme din yung actions ng House of Representatives. Kasi nandun na sila sa punto na ang mga congressman posibleng hindi lahat nakabasa ng reklamo. Hindi nabigyan ng kopya ng ebidensya yung mga kongresista. Ano ang binobotohan nila? Kung hindi man lang nila alam
kung ano ang nilalaman ng reklamo. Ito ang medyo outraging, nakakaantig na ng puso at nakakagalit. What were they voting for kung hindi man lang nila nakita yung reklamo at yung ebidensya? So, pag may mga ganitong mga pagkakataon, of course, papasok ang Korte Suprema dyan. Kasi this is the first time na ganito ka blatant at kitang-kita natin yung paglalabag ng karapatan ni VP Inday sa due process. Kahit si VP, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot o mag-explain. Alam natin sa saligang batas may tinatawag na procedural due process. Kailangan binigyan siya ng kopya ng reklamo. Kailangan binigyan siya ng pagkakataon i-explain. Kung hindi rin lang narinig ng mga kongresista yung explanation, uulitin ko yung tanong, what were they voting for? Wala kang kopya ng reklamo, wala kang kopya ng ebidensya, hindi man lang sila rin nakapagtanong kay VP o ipaliwanag mo nga to o anong nangyari dito. Walang ganon. Very, very basic yan sa ating saligang batas. So, kung hindi umabot dun sa punto na ang House of Representatives ay nagpakita ng ganitong klaseng disrespect para sa karapatan, at hindi dapat natin kinakalimutan ito, or at least yung perceived disrespect na naipakita nila ng ganito, hindi po magiging ganyan ang ruling ng hukuman. They only step in at ganito ang nagiging desisyon kapag medyo extreme din yung behavior na hinaharap sa kanila. So I think that if anybody here is to blame, ano yung titignan ninyo na punot dulo nito? It's the actions of the House. Isipin ninyo, ang claim nila dumating ang fourth impeachment complaint ng February 5 and within the day nakapagplenaryo, within the day nakapagboto. So, how is this not going to be questioned? O bukod pa dyan, ang dami pang ibang maaaring i-discuss. Halimbawa, yung kanilang interpretation kung ano ang isang session day. Ang sinasabi ng iba nagbago. Kung sakasakaling ito na ang interpretation ng House of Representatives, one session day daw can be several calendar days. Kasi at the end of the session day, sinususpindi lang daw ang session. So, posibleng 5 araw is one session day. Ang sabi ng hukuman, hindi pwede. It must be read in the ordinary sense of its meaning. Kasi kung masyadong mahaba ng ganyan, masyadong malapad ang discretion ng Kongreso and could possibly be manipulative. So, in this case, nakikita natin that yung paggalaw ng Korte Suprema ay nasa loob pa ng reason, may logic, may reason at naaayon pa rin sa batas. And again, ang impetus niyan, ang tumulak sa isang desisyon na siguro ang perception nga ay hugely controversial is because of what happened on February 5, 2025. Opo, bago lang si partner MJ at mga karagdagang tanong ko mamaya, meron lang akong isa pang tanong ma'am, pwede niyong sagutin at pwede niyong hindi sagutin. Pwede po ba siyang mag-apply sa pagkamahistrado po? Sinong siya? Si SP, Tito Soto. Ay, grabe naman kayo. Pwede pong hindi sagutin. Yun yung sagot Yes ko. or no lang, ma'am. Yes or no Grabe lang. yung tanong nyo. Pwede nang hindi sagutin, pwedeng sagutin. Kala ko seryoso. Si partner MJ po. Okay, Luan. Opo, ma'am, good evening po. Si MJ po ito. Ma'am, ano po ang basa ninyo dahil nakalusot po sa sufficiency in form yung dalawang reklamo. Bukas po yung determination ng sufficiency in substance. Anong tingin po ninyo, yan yung ma'am? mabigat. Lulusot po ba yon? Lalo na yung De Jesus complaint. Okay, yung De Jesus complaint, well, hindi ko nakikita ng buo, although I understand medyo maikli lang siya,
pero dapat kaakibat niya yung ebidensya. So ang determination kasi ng sufficiency in form ay simple lang yan eh. Kung tama ba yung pagka-draft na naaayon dun sa forma na kagustuhan ng Kongreso, naaayon ba ito sa meron bang subscription, ito ba ay sworn statement, na endorso ba ito ng at least one congressman. At kung nakakabit dito, base dun sa ilang mga kaso na nabasa natin, kung nakakabit dito ang nararapat na ebidensya. So, form lang po yan, hindi pa nila tinitignan kung ano yung merito. So, kadalasan nakakapasok sa sufficiency in form ang mga submissions for complaints in impeachment sa House. However, bukas medyo mabigat-bigat na po ang pag-i-discuss kasi this will go into the merits of the case. Ito ba ay sufficient na makapag-establish ng probable cause at to determine kung yung ebidensya at yung pag-apply nila ng grounds sa yung constitutional requirement kung ano yung grounds for impeachment ay naaangkop sa mga facts na ipinipresenta ng complainant. So kanina siguro ang feeling ko si Congressman Abante baka bored lang. So nag-object siya dun sa finding ng sufficiency in form. So may konti siyang drama na mag-walk out siya and all that. But I think he was only half serious about that. Mas seryoso yung usapan bukas. Opo, marami rin kasi po ma'am ang nagsasabi na ang impeachment laban kay PBBM ay ginawa para po ma-trigger yung one-year bar rule at sa madaling salita po ay parang bakunado na ang presidente laban po sa impeachment sa 2027. Okay, ako ang tingin ko is that is entirely possible, lalong-lalo na sa tinatawag nilang De Jesus complaint. Di ko pa po nakita yung yung second complaint pero hindi, like I said, hindi mawawala naman sa isip ng mga tao na pagsuspetsyahan ito. Maraming beses na that this has happened as a matter of strategy sa ibang mga presidente, notably I think si President Gloria Arroyo ay ilang beses yata na file ng impeachment complaint at maraming nagsasabi na ang purpose nito ay para ma-immunize siya at mag-umpisa ang one-year bar rule at ma-immunize siya for 1 year. Yun yung ginagamit na termino nga eh. So tama po kayo sa term na inoculate. So, hindi maiiwasan kasi mukhang ang napaka-ikli ng reklamo and mabilisan din. So, of course, yung circumstances ng pagtanggap ng reklamo, kailangan rin, at tinitingnan din ng mga tao kung kaya't very frustrating na, well, not naman frustrating, maraming nagsasabi na, hindi naman seryoso ito. Lalo-lalo na dun sa pagtanggi ng reklamo na inihahain sana ni na former Congressman Mike Defensor at I understand si Gov Chavit Singson din ay isa dun sa mga nagrereklamo. So nung tinanggihan yan and kumpleto naman daw ang requirements nila, nakakaduda yan kasi ang ginagamit na dahilan ay wala lang po si SecGen. So isama mo na yung circumstances na yon na mysteriously hindi tinatanggap yung yung reklamong hinahain ni na Kong Mike, tapos ganito mabilis. Ang bilis ng pag-forward ng plenaryo sa Committee on Justice nitong mga reklamo. Parang may hinahabol sila na deadline. Dun sa pag-forward kasi ng complaint to the Committee on Justice, yun po yung marking. Yun po yung time na masisinyales na naumpisahan na ang impeachment process at dito nag-uumpisa ang one-year bar. So if you take all the circumstances together, sino ba naman ang hindi magdududa niyan? So, kumbaga, siseryosohin ba natin yung buong proceedings samantalang ang nakikita, and even dun sa pagsasalita ng ibang mga kongresista, parang ayun na nga ang punteriya.
to inoculate the president for a year. Opo, ma'am, tingin po ninyo dapat may mga pagbabago na i-observe ang House of Representatives kaugnay po sa naging pasya ng Supreme Court doon sa ruling nila sa impeachment naman laban kay Vice President Sara Duterte. Well, wala naman din silang choice kasi the moment nag-participate sila doon sa kaso sa Korte Suprema, sinisignify nila na tinatanggap nila yung magiging desisyon ng hukuman. Once you participate, hindi mo na pwedeng sabihin, teka muna, wala naman kayong karapatan na mag-decide nito. Too late na, nilagay nila yung kaso sa kamay ng Korte Suprema and they fully participated. Alam naman po nila yon. Kaya nga nakikita natin na ito may mga usapang charter change. Of course, so far nakikita pa lang natin kay Senate President yung usapang charter change na wala pa tayong masyadong nakikita doon sa House. Pero yes, wala naman silang choice kung hindi sumunod doon sa sa decision ng hukuman. And immediately executory yun and wala na ring pagkakataon na makapag-file ng MR or maibalik yung issue sa hukuman. So I think they will just have to live with it na ito ang desisyon and then siguro further discuss kasi sa ngayon nakikita nila yung decision in the light of the VP impeachment. Pero they might change their minds kapag ito na, ang pinag-uusapan na ay impeachment ng isang pinagurian nilang kakampi. So baka mabigyan sila ng panibagong perspective dito. Opo, ma'am, tingin po ninyo, magtatagumpay itong, kasi may nagsabi, nag-comment, parang replay lang yung impeachment laban kay VP kasi same ground, same issue, na nauna na ngang dineklarang constitutional. Though, may mga nagsasabi din na proseso lang ang winawaso ng Supreme Court pero hindi nila sinabi na inosente ang Vice Presidente. Ma'am. Actually, yung hukuman ang nagsabi nun. Sabi dun sa decision on the motion for reconsideration. Hindi, dun sa original decision na hindi nila inaabsuelto si VP. So, ang sinasabi nila dito ay yung proseso na ginampanan o ginawa ng Kongreso, ng House of Representatives ay lumabag sila doon sa due process requirement ng kahit anong proseso that would take away life, liberty, or property. So in this case, yung trabaho ni VP baka namimiligro, posibleng matanggal siya sa kanyang pwesto, isang elected official, si VP Inday with what? 33 million votes, ang laki ng kanyang mandato. But even if she just won by one vote over her opponent, she is considered to be carrying the mandate of the people. Hindi madali dapat talaga ang pagtatanggal ng isang impeachable official. It must be deliberate. It must be accompanied by with respect for all the rights accorded to the respondent. At kailangan yung kumbaga, they will mind all of the nuances of the law. Kasi ang pinatatanggal nila isang opisyal na may ganito kalaking mandato. Gayon pa man, ang sabi ng hukuman, ang ini-invalidate nila is the process. So, pwede kahit eksaktong-eksakto yung ifa-file nila na reklamo minus meron kasing part ng decision dun sa unang decision na lumabas last year. Ang sabi ng hukuman, hindi pwede na ikakaso ninyo ay mga acts that were committed prior to becoming an impeachable official. So kung i-bring up nila yung di umanong quote-unquote graft and corruption na sinasabi nila, kailangan these are acts that were committed during her presidency. So yung mga iba na supposedly mayor siya or from previous years, hindi pwede yan ipasok. So I'm sure inamenda ng mga ng mga nag-file yung kanilang reklamo para para alinsunod doon sa desisyon ng hukuman. So, yun lang po, pwede po yan. It's not violative. At sinabi na-anticipate na yan ng hukuman in the first decision pa lang. Ma'am, tapos na po ang eleksyon. Tapos, last time, na-impeach po si VP sa HREP.
sinabi ni Congressman Tiangco wala daw FLR for later release sa 2026 budget na ginamit yung FLR sa 2025 budget na pampangako no sa mga congressman na sumuporta sa impeachment. Nakikita niyo po ba ma'am na may impeach pa rin si VP given the circumstances na nagbabago po ang dynamics ng politika sa bansa? Oo. Well, yung popular notion of course is mahihirapan talaga sila. And I agree with that, mahihirapan sila. Kung totoo na fueled ang impeachment last year at mayroong mga hindi na itupad, then kailangan po malaki-laki ang ilalabas. Kung totoo yan ha, kasi tama kung susundan natin yung sinasabi ni Congressman Toby, ang may mga maniningil pa. So para makuha yung boto, kailangan punuin yung kulang doon sa sa impeachment 2025 bago makapag-usap ng mga terms at saka kung magkano ang ilalabas for 2026. So, pero kung babasihin natin sa mga reaksyon ng ilang mga kongresista, ang nakikita po natin dito is parang walang umiikot kasi may nagsasabi na matumal na, wala namang excitement. Merong iba na tila hindi mapinta yung muka, malungkot na malungkot, lalong-lalo na paglabas ng desisyon ng Korte Suprema. Reason dictates na kung ganun sila ka-invested doon sa na-strike down ng Korte Suprema, it means hindi sila ganun ka-prepared for 2026 version, yung 2.0. So without that impetus, ang iisipin ng ilang mga boboto dyan ay yung kanilang mga political careers. Yan ay yung conventional wisdom. Of course, we should be prepared sa kahit anong surprise na pwedeng mangyari dito, no? You never know. But ang tingin ko dyan is minus that impetus, mahihirapan sila ng 2.0 version ng impeachment ni VP Inday. Attorney, dito ako sa iba pang topic, no. Kayo po ba'y sumasang-ayon na ang dahilan po ng mga pagkalat ngayon ng sinasabi ng Malacanang, ng palasyo, ng mga fake news ay dahil din sa kanila, dahil sa hindi sila nagiging transparent. Example ko na lang po, nung inamin nila na nagkasakit po ang Pangulo, hindi po ba may mga kumakalat na medical report daw, no, patungkol doon sa kalusugan ng Pangulo na dininay ng St. Luke's, dininay na rin na nila, tapos ang bali-balita tutugisin yung mga nag-post noong sinasabi nilang fake na dokumento. Bakit hindi na lang kaya maglabas ng talagang medical report mula mismo sa mga doktor nila or sa St. Luke's, kung sa St. Luke's ang doktor ni PBBM, para once and for all talagang matuldukan ito at wala nang fake news na kakalat. Same din dun sa alegasyon ng paggamit ng illegal na droga. Why not attorney? Ang parati natin sinasabi ever since, ang bukod tanging gamot or relief sa kakulangan ng impormasyon is more information. At gayon din yung remedy kapag may misinformation. So ang tinatawag nilang fake news, kadalasan misinformation yan. Pero bago ka magsalita, natutugisin mo ang mga taong nagpe-fake news, kailangan eksaminin muna yung batas or eksaminin ang motibo ng inaakusahan ninyo. Halimbawa, yung fake now unfalsified na medical report na sinasabi ng St. Luke's, pag tinignan nyo siya, on its face, nagmumukha siya talagang very official. Yung ginamit pa nga, mayroon pa ngang pangalan ng doktor, andyan yung pangalan ng pasyente. Tapos of course, kung ito ay ginawa, kinalibrate talaga nila para it looks very authentic. So blaming the victim po ang ginagawa nila na magsalita na masama yung fake news na yan, dapat tugisin yan. Kasi in many instances, nakakalinlang naman talaga. So kung yung tao naloko or na-mislead doon sa mga nakita na dokumento, bakit sila yung biniblame? Hindi ba dapat hinahanap nila ngayon kung sino yung naglabas
ng fake na bulletin na yon o ng fake na report na yon, na medical report. Ang nakikita kasi natin dito is it is a knee-jerk reaction as always ng primary agency for information ng administrasyon na ito, na ang hilig nila sa ganyan. Kunwari, nagre-repost ka lang or in many instances, ang reposting. Sa cybercrimes, ang reposting without additional commentary ay hindi po yan paglalabag, di ba, sa Article 154. At even then, even if pumasok siya dun sa unlawful use of means of publication or papasok siya dun sa false publications, even assuming hindi ko sinasabing it does kasi hindi ko nakikita yon, ay kailangan para ma-address siya as a crime, kailangan may intent to commit a crime. So again, siguro medyo nasasanay ang administrasyon na ito sa hindi pagrespeto ng karapatan o siguro sa kakulangan na lang ng impormasyon on their end on how to deal with matters that appear to be violations of criminal laws. So, yun yung medyo hindi naaangkop yung reaction dito ng Malacanang. Overkill as always and victim blaming. So, dapat ini-examine nila yung kanilang information. Kung evasive sila, ay talagang magiging breeding ground yan for rumors and speculation. Once and for all, they can put an end to that speculation. Pero obviously, wala po yata sa arsenal nila yung ganyan. Hindi nakakalimutan nila na ang information agency nila must give out information and not keep it. So maybe kailangan nire-remind sila every so often. Opo, imbis na sagutin at magpakita rin sila ng kanilang kasi mas madali halimbawa kasi lagi nilang kino-connect ang lahat ng mga sinasabi nila na fake news sa mga Duterte aligned or yung mga tinatawag nilang DDS, no, nagpapakalat din ng fake news pag bumabanat sa kanila. Pero hindi ba mas madali kung gusto mong sampalin yung mga sumusuporta doon sa naratibo na yun? Eto yung resibo ko. Eto yung di tapos. Pero meron ba silang planong ganon or baka na rin sila na checkmate na rin po, attorney? Tingin ko dala talaga ng panic at saka wala silang mga long-term na communication strategies or mga plano for instances like this, which is, para sa akin, not very smart. Dapat prepared sila in light of the fact na ilang taon na rin na may mga umiikot na mga rumors tungkol sa state of health ng ating Pangulo. Diba? So for something like this, tapos you get caught by surprise, medyo hindi ka na gumagawa ng iyong trabaho. I am sad to say this kasi syempre galing and dapat sila yung nagkokontrol pwede, tama kayo pwede naman nilang sabihin na it is a mild case, di ba, of diverticulitis. It has been treated, pero syempre masakit ito, so the president cannot have personal engagements muna. Instead, ang nilabas nilang bulletin, well, not really a bulletin, ang nilabas nilang impormasyon is, sandali lang, the president was overnight in the hospital, back to work na kagad, including Secretary Dave Gomez himself. So nung una, back to work, all is normal, meron pang ganyan. And then the day after that, that statement na normal na ang lahat, the next day, si Sec Dave Gomez, sinabi niya na, si Presidente daw will be undertaking only critical duties for now. Pero tapos si ES na daw at ibang miyembro ng gabinete ang mag-attend sa ibang engagements. O di ba? Bakit nagbago? So, it is their own actions na nagkukos ng speculation. Ang nakakabahala lang is of course, victim blaming na naman sila dito. Nanggaling sa kanila yung pagbabago ng tono. Nanggaling sa kanila yung lack of explanation. Tapos, napaka-defensive. So, ano yung sinasabi? Serious illness lang
ang ang nagre-require ng medical bulletin. Oo, totoo 'yon. In case of serious illness, sabi sa saligang batas, kailangan the public must be informed of the president's state of health. Totoo naman 'yan. Yun yung required. But common sense also dictates na kapag wild na ang speculations, they must put it to rest. Or kung may reason ba sila kung bakit gusto nila na ganyang kalala ang speculation. Instead, they're reacting with emotion rather than logic. So, magagalit na di kayo lang sanay na nakikitang nagre-relax ang presidente. May mga ganyan na statements. The statements must be well thought out kasi yan ang trabaho ng ahensya, yan ang trabaho ng PCO. So, they must provide yung information that will lead to calm. 'Di ba? Hindi po dapat ang Pangulo lang ang iniisip, ngunit iisipin din ang national interest dito. Kung hindi maayos ang pagtanggap ng publiko sa kakulangan ng impormasyon, makikita natin there's loss of trust, posibleng may gulo. Paano kung sabihin ng mga tao, well, nobody seems to be in control, posibleng yung social order, yung public order, ay magkakaroon ng epekto din dahil sa kakulangan ng nakikita nilang control in government. So, they must be very aware of the role that information plays in public order. So, in cases like this, pag nakikita natin na knee-jerk yung reaction, walang strategiya, kung ano na lang maisip, tapos pag nagkamali, takipan, then people lose trust in the talking heads. And that's, kumbaga, not a good thing for the entire administration as well as for public order. Opo, at nabanggit mo nga po yung sa PCO, nung natanong din siya ng media, doon sa kredibilidad, kung sino bang may kredibilidad, ang presidente ba, ang pasyente ba mismo, o yung doktor, ang kanilang depensa po, yung presidente na kasi siya yung nagdadala ng katawan. Nabanggit nga, hindi naman po siya doktor kasi iba talaga yung doktor. Diba? Pero, hindi mo rin may sasantabi po, attorney, dahil nung panahon ng tatay niya, di ba sinikreto rin yung malubhang sakit na ng tatay niya. So, kumbaga, nandun din yung factor na yon kung bakit may mga Pilipino na nagnanais na malaman ano ba talaga ang tunay na estado ng kalusugan ng ating presidente. Opo, hindi mo mawawala yung kasaysayan dito sa isip ng mga tao. Halos may buong ospital na nga sa Malacanang nung nadiskubre yan nung 1986, di ba? At ang tagal. Tapos parang the same yung strategiya pati. So, nung umiikot ang balita na si Marcos Sr. ay may sakit, biglang may lalabas na pictures, strategic pictures, kunwari, nagpaparade in review. Hindi naman bukas sa publiko, pero nakikita yung mga sundalo, but pre-internet, so walang videos. Ang nakikita lang ay, well, at best, yung mga newsreels ng government stations at saka yung carefully selected pictures. Pero minsan, kahit yung mga litrato na yon, may nakakalusot din. So, may picture na nagdudugo yung arm ni Marcos Sr. Dahil nga umiikot na ang rumors ng kanyang malubhang sakit. So, again, ano yung kasabihan? History repeats itself. First as tragedy and next as farce. So dito nakikita natin yung yung parang comedy na yung attempts ng Marcos Jr. administration to cope with the same issues that his father faced. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa uulitin po, mag-ingat sila sa iyo. Mag-ingat sila sa iyo. Thank you, Mag-ingat po kayo, attorney. Alright. Thank you very much. Magandang gabi sa inyong dalawa. Salamat sa pag-imbita. Maraming salamat si Attorney Trixie Cruz Angeles, dati pong press secretary po mga kababayan. Iba-iba po yung ating napag-usapan, no? Ito po ay may patungkol doon sa
naging desisyon ng Supreme Court, yung impeachment na laban sa Vice Presidente at sa Pangulo po natin mga kababayan.